Nangyari yung kwento kong ito noong taong 2018. After ng isang malakas na unos sa aming probinsya na hindi ko nalang papangalanan. Tawagin niyo po akong Andrew, 39. Tubong Batangas po talaga ako. Pero noong makapangasawa nga po ako, ay doon na po kami nanirahan sa poder ng asawa ko na tawagin po nating Ses. Yung probinsya naman po nila ay hindi ko nalang babanggitin para wala na rin kung ano pang gulo. September po yun sa pagkakatanda ko nang humagupit po yung isang malakas na bagyo sa kanilang lugar. Bagamat mataas po yung lugar kung saan kami naninirahan, ay hindi pinatawad ng unos yung maliit naming lugar. Dahil na rin sa walang tigil na pagulan ng ilang mga araw, lumabot po yung mga lupa sa ilang parte ng bundok. Dahil ano pang magkaroon ng maliliit na mga pagguho sa iba't ibang dako. Pasalamat naman po kami na kahit papano ay walang nasaktan o nadamay sa mga kamag-anakan rin ni Ses. Pero magkagayon man ay malaking problema po sa pamilya nila ang gumuhong mga bahay. Dahil kahit wala pong nasaktan ay yung mga bahay naman po yung mga ito yung tinamaan. Mabuti na lang at malaki naman yung bahay ng mga magulang ng asawa ko. Sa babae merong 3 kwarto kung saan nga kami natutulog. Doon sa isa, kasama rin yung kapatid niyang bunso na tawagin po nating Aden. Sa ikalawang palapag naman po ay meron pang 5 kwarto na pwedeng ipagamit sa mga kamag-anakan niyang nangangailangan ng tulong. Maliliit man yung mga kwarto pero pwede na rin. Laking pasalamat pa rin po namin dahil kahit may karamihan nga silang manunuluyan sa bahay, ay nagkasya naman po kaming lahat. Yung iba nga lang ay nagtiyaga na lang din sa sala. Basta't merong bubong na kanilang matutulugan. Kahit na walang kuryente bunsod ng mga kabling na bagsakan ng mga nagtatabaang puno, ay okay lamang. Ipinakatay pa nga ng tatay ng asawa ko yung isa sa 6 nilang alagang baboy upang kahit papano ay meron namang pangkonsumo kahit na sa pagkain. Kawawa po kasi talaga yung iba sa mga kaanak niyang kahit damit ay wala man lang naisalba. Siyempre, binigyan din po yung ilang mga kamag-anak na hindi naman doon nanuluyan. Kahit na ganun nga, mapalad pa rin po sila dahil buhay sila at nasa maayos na rin silang kondisyon, hindi gaya ng mga kapitbahay nila na hindi daw nakaligtas sa pagguho ng lupa at mga trosong basta na lamang daw rumaragasa mula sa itaas na bahagi ng bundok. Mag-iisang linggo na po noon pero wala pa rin kaming kuryente sa bahay. Hirap na hirap tuloy kaming maghanap ng kung saan pwedeng makicharge. Sa sentro naman po at sa ibang karatig ay baha rin na halos gadibdib pa rin, kaya paniguradong wala ding power supply. Nagpadala pa nga yung mga sundalong nakadestino malapit sa amin noon ng kanilang mga generator upang kahit papano ay makatulong para sa mga taga sa amin para makacharge nga ng mga cellphone at makontak yung kanilang mga kamag-anakan. Pero sa kasamaang palad po noon ay hindi po umabot doon banda sa amin dahil limitado lamang po yung dalang gasolina ng mga sundalong pangkarga sa kanilang mga generator. Hindi daw sila makahanap ng iba pang supply ng gasolina sa lugar dahil side na rin po yung mga tangke ng pinakamalapit na gasolinahan. Dahil marami pa rin daw mga saradong daan kaya't hindi nga makatawid doon sa lugar. Kaya naman nung time po na yon ay tipid na tipid po kami sa paggamit ng cellphone dahil literal na pahirapan pong mag-charge. Dahil na rin sa ilang araw na malawakang blackout ay dito na nga umusbong yung maraming kwento ng kababalagan. Fully concrete naman po yung bahay ng mga magulang ng asawa ko. Maganda rin naman yung pagkakagawa. Hindi gaya ng isang pinsan nitong asawa ko na itago na lang po natin sa pangalang Milo. Hindi naman po totally nasira yung bahay nila. Pero dahil natalsikan nga ng maliliit na mga tipak ng bato, ay nagkandabutas-butas pa rin po ng maliliit sa ninang pagtulo ng ulan sa kanilang bubungan. Kaya naroon nga ito sa bahay kasama yung asawa niyang si Jepay. At yung anak nilang 7 buwan pa lang po noon. Bilang pinsan nga siya ng asawa ko, ay nagtulong po kami noon sa pagsasaayos ng kanilang bubungan mula sa supply ng aming lokal na pamahalaan. Yung mga kaanak po kasi nilang naroon ay abala rin sa paglilinis at paghukay sa kanilang mga bahay. Pati yung mga kapatid na nakakatanda tatay nga nitong asawa ko ay doon na rin po tumulong upang kahit papano ay mapabilis nga yung paghukay at pagsasaayos ng mga kabahayan na talagang natambakan ng putik at lupa. Ilang araw rin po namin yung trinabaho hanggang sa ang kalahati nga po ng bubong na yon ay nagawa na rin po namin. Dahil sa magkakasunod na araw na aming pag-aayos doon
ay nakatapos na rin po kami noon ng mga around 70%. At kinalaunan, napagdesisyonan nga nilang mag-anak na umuwi na sa bahay nila. Dahil kahit hindi pa tapos yung ilang bahagi noon ay maari na rin po nilang matulugan. Isa pa ay nahihiya na rin daw silang naroon sa amin at may mga kaanak pa raw na mas nangangailangan ng tulong kesa sa kanila. Kaya hinayaan na nga po namin noon sila Milo at yung kanilang pamilya. Sa pagdaan ng mga araw, marami-rami na rin po sa mga kamag-anakan ni Ses yung nakabalik sa kanilang mga bahay. Kaya naman kahit na papano ay nakaluwag-luwag na po kami sa bahay. Pero may ilan pa rin na naroon na nanunuluyan dahil hindi pa nga tapos yung paghukay sa mga bahay ng mga ito. Isang gabi ng mga bandang 11:00 noon, habang pinapaypayan ko nga yung anak ko at yung asawang natutulog na sa may sala, ay nakarinig nga ako ng ingay na para bang may naglalakad sa labas ng bahay. Kaya naman napakunot po yung noo ko noon sa pag-iisip kung sino nga ba yung bisita. Sandali kong itinigil yung pagpapaypay at tumayo nga ako upang silipin sa bintana kung sino nga ba yung naroon. Sa labas ay nakita ko po yung pinsan ng asawa kong si Milo. Pati na rin po yung asawa nitong si Jepay. Habang buhat-buhat po yung kanilang anak na animoy mahimbing nang natutulog. Para bang may pinagtataguan po silang kung ano. Dahil pasilip-silip silang dalawang mag-asawa sa iba't ibang direksyon. Sinitsitan ko pa nga po itong mga ito. Kaya't nagkagulatan pa nga po kami dahil ano pang magising naman yung asawa ko. Nang mapansin po nito na halos naliligo na nga sa pawis yung pinsan niya at yung asawa nito, ay dali-dali po niya itong pinapasok sa loob. Habang ako naman ay nagpapalingalinga kung sino nga ba o ano yung tinatakasan nilang dalawa. Nanginginig pa po silang dalawa noon nung abutan sila ng tubig ng asawa ko. At tinanong nga kung ano nga bang nangyayari at bakit sila napasugod sa bahay ng alanganin ng oras. Nang sagutin nga nila ito at magkwento sila sa kung sino nga ba yung tinatakasan nila, ay tila ba nabingi ako ng panandalian. Ayon kay Milo, hinahabol daw sila ng 3 aswang at wala na raw silang ibang mapupuntahan kundi doon sa bahay. Dahil alam nilang marami nga kami doon at mag-aalangan na nga yung mga itong sumunod pa doon. Ayon pa kay Milo, bandang 10 PM daw, matapos niyang siguraduhing nakakandado na nga yung mga pinto at sarado na rin yung bintana, umakyat na raw siya upang matulog katabi yung asawa nito at anak. Medyo inaantok na nga raw siya noon nang makarinig raw siya ng mahinang lagatok sa itaas ng kanilang bubungan. Sa pag-aakala niyang pusa lamang yung may gawa nun, ay hinayaan na lang daw muna nito at bumalik na nga sa pagtulog. Wala pa raw 15 minutos noon na napapikit siya, ay magkakasunod naman ng mga ingay sa kanilang bubungan yung muli nitong narinig. Kung kanina daw ay mahinang lagatok, ngayon daw ay mga lagabog na para bang may nagwawala doon sa itaas ng kanilang bubungan. Dahilan upang magising nga yung kanyang asawa at anak, na noon ay natakot na rin daw yung asawa nito. Nagdali-dali daw na kinuha ni Milo yung flashlight at dinungaw sa bubong kung sino nga ba o ano yung may gawa ng ingay doon. Nang mabungaran naman daw niya yung 3 nilalang na para bang nagpapambuno. Yun bang tipong parang nag-aagawan daw. May itim daw yung balat ng mga ito at may nagbabagang kulay pulang mga mata. Yung isa daw sa mga nilalang ay may mahabang dila na wala naman doon sa dalawa nitong animoy kinakalaban. Dahil daw sa pagkagulat ni Milo, kahit daw napatay na nga niya sana yung flashlight nung una, ay hindi naman daw niya ito nahawakan ng maayos dahilan upang mahulog nga ito at makalikha ng ingay. Kaya nga raw siya napansin ng 3 nilalang na iyon. Nagkatitigan pa raw sila ng mga aswang noon bago sabay-sabay na sumugod yung mga ito sa kanya. Mabuti na lamang daw at mabilis siyang nakalusot pabalik ng bintana at saka nga niya ito isinarado. Wala daw tanong-tanong ay dali-dali niyang hinatak si Jepay at ipinatago raw niya ito sa ilalim ng lamesa. Tsaka nga raw siya kumuha ng isang garapon ng asin sa may kusina para sana'y sabuyan yung mga aswang doon sa labas ng kanilang bahay. Ay muli raw nahablot ng nilalang yung braso nito dahilan upang makabitiw nga raw siya sa pagkakahawak ng garapon ng asin at tuluyang makapasok yung mga ito sa loob ng kanilang bahay.
Dahil sa nagkalat na bubog at asin sa may lapag ay nagsipag-usukan daw yung paa ng mga nilalang na yon. Nang mapatapak nga sila sa sahig at hindi nga raw nila napansin na may asin doon, kaya't nagkaroon ng pagkakataong makatakas sa pagkakahawak itong si Milo. Dahil nagsihiyawan daw yung mga nilalang na parang takot daw talaga yung mga ito sa asin. Nakatakbo raw agad siya papunta doon sa may lamesa nila kung saan nga niya iniwan yung kanyang mag-ina. Nang makalabas raw sila sa bahay ay wala na nga silang naisip kung saan pa maaaring magpunta kundi doon sa bahay namin. Habang tumatakbo, rinig na rinig daw nila yung mga nakakatakot na hagok at mga tungal ng 3 aswang na humahabol sa kanila. Nang mapadaan daw sila doon sa may kawayanan ay bahagya raw silang nagpahinga. Ngunit mabilis lang din daw yon. Dahil naabutan daw sila agad doon, kaya naman kahit na nangangatog pa nga ay nagtatatakbo naman sila hanggang sa makaabot sa bahay at doon ko na nga sila nakita. Habang nagkukwentuhan kami sa kung ano yung mga naganap at naranasan nilang mag-asawa, ay may tila kung anong lumagabog sa may bubungan ng bahay namin noon dahilan upang maalerto nga yung ilang kaanak naming naroon at magsibabaan mula sa mga kwartong kanilang tinutulugan. Inakala raw kasi nilang gumuguho na naman yung bundok. At sa puntong yon ay nagkwento muli si Milo sa nanay at tatay nitong asawa ko tungkol sa 3 aswang na humahabol sa kanila. Nang marinig nga ito ng tatay ng asawa ko, ay dali-dali siyang umakyat sa kwarto at kinuha yung kanyang baril. Yung mga lalaking kaanak naman namin ay nagsikuhaan din ng mga bagay na may talim o matulis na maaaring ang magamit. Natatakot man sa mga nagaganap ay magkasama po kaming lumabas noon ni Milo para na rin tumulong. Sinipat-sipat po namin noon kung saan ba maaring naroon yung mga nilalang na yon. Nang matanawa naman po ng isang kaanak ng asawa ko yung 2 sa 3 aswang na naroon sa magkaibang puno. At dali-dali po itong pinaputukan ni tatay noon, ngunit hindi namin nakita kung tinamaan ba. Pinagbabato pa nga po yun ng mga ilang kaanak, lalo na nga yung isang aswang, bago muling pinaputukan ng makailang ulit sa pag-aakalang matatakot nga yung mga yon sa mga putok ng baril. Tila ba lumipad-lipad pa nga sa ere yung mga yon, na para bang hindi man lang umubra sa kanila yung aming mga ginawa. Maya-maya pa ay nagsipagdapaan po kaming magkakasama ng magkakasunod na putukan ng baril yung aming narinig. At hindi na nga po yun mula sa tatay ng asawa ko, kundi sa mga sundalong rumisponde. Tapos nilang marinig yung mga naunang putok ng baril at nagulat nga sila nung ganun nga yung kanilang nadatnan, na may ganong nilalang pala na nakita rin po nila mismo. Kaya naman gamit yung kanilang malalaking flashlight noon, inilawan po nila ito bago muling paputukan at nagawa pa pong tamaan ng isang sundalo yung isa doon sa mga aswang. Nang mangyari nga po yun na meron ng tinamaan sa kanila, mabilis na pong nagsipulasan yung mga ito paalis doon sa lugar. Ayon pa nga sa isang sundalo na taga-Kapis, posible raw na gutom na umano yung mga aswang na ito at desperado na nga raw na kumain ng tao. Sa puntong yon ay naisip ko na baka kaya nga nag-aaway-away yung mga yon sa bubungan nila Milo ay dahil sa matinding gutom, at baka nais nga ng isa o ng iba sa kanila na solohin yung kung anumang magiging biktima nila, na malamang ay walang iba kundi yung anak ni Milo na noon ay mga ilang buwan pa lamang. Maswerte naman po noon at wala namang napahamak. At meron pong nabalitaan noon na isang matandang namatay sa kabilang baryo na may tama umano ng baril. Napaisip po kami noon na baka siya pala yung isa sa mga aswang na umatake sa amin. Gayunpaman ay wala na ring paraan para malaman pa yon. Hanggang dito na lang din po itong kwento ko at maraming salamat po sa inyong lahat.